Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 68 ng Widow's War. Sinabi nga rito ni Jericho kay Miko na naparito siya para bantayan ang mga seguridad ng pamilya Palacios. Tinanong siya ni Miko, bakit nga ba pati si Ma'am Aurora babantayan mo din? Oo naman, kasi Palacios din siya. O nga pala, lagi mo nga pala itong ginagawa ang i-check sila tuwing gabi. Samantalang itong si Aurora binabangungot at pinuntahan nga siya nito ni Amando para gisingin. Ngayon, paalis na nga tong si Jericho, ngunit bigla na lamang dumating tong si Rebecca para kausapin yung kuya niya. Ngayon, niyakap ni Rebecca si Jericho kasi nga namimiss niya ito. Meron siyang pinagtapat. Sabi niya, naguguluhan kasi ako, kuya. Meron kasi nangyari sa ospital kanina. Ano nangyari sa ospital? Bakit nagkakaganyan ka? Sabihin mo sa akin. Meron kasing nurse na lumapit sa akin kanina. Kuya, kilala niya ako. Sinabi niya sa akin, kamusta yung kambal? Ano? Anong kamusta yung kambal? Yun na nga hindi ko maintindihan eh. Kuya, inaalam ko kung nagkaroon ba ako ng anak dati. Inaalam ko kung kambal ba yung naging anak ko. Kasi hindi ko talaga alam eh. Alam mo kanina nung habang nasa ospital ako, nag-flashback sa akin na para bang nakapunta na ako dun sa hospital na yun. Pati yung nursery room. Pamilyar talaga sa akin. Alam mo, Rebecca, kailangan mong tanungin ng tita Aurora mo tungkol dyan kung nagkaroon ka ba ng anak dati. Siya lamang ang makakasagot niyan. Kailangan kumbinsihin mo siya, paaminin mo siya. Pilitin mo siya para makuha mo yung sagot mo sa mga tinatanong mo, sabi niya, no? Ngayon, talagang sobrang suportado itong si Jericho, no? Siyempre, magkapatid sila eh. At talagang aalamin talaga ito ni Rebecca. Nagkaya ka pa niyang magkapatid. Ngayon, ito namang si Aurora, ginising siya ni Amando, Madam, gumising ho kayo. Binabangungot po kayo. Kasi, pumasok talaga sa panaginip ni Aurora yung gabi na nahulog si Paco doon sa may bangin. Kitang-kita niya na may hawak na payong nga pala si Sam nung gabing yun. Nawala kasi sa isipan niya kasi ang isipan niya nung time na yun is kay Paco, di ba? Talagang siya nun eh. Talagang hindi siya mapakali nun dahil nga nahulog sa bangin yung anak niya. Ngayon pinagtapat niya kay Amando, alam ko na. Nakita ko na sa panaginip ko na si Sam ang tumulak kay Paco gamit ang payong. Ngayon pinuntahan na nga ni George tong si Sergeant Toriales. Sarge, umpisahan na po natin ang interview. Mrs. Palacios, hindi mo na ba hihintayin si Attorney Inigo? Hindi na. Kasi alam ko naman na kaya kong sagutin lahat ng mga itatanong nyo sa akin. Yung tungkol sa asawa ko, pati na rin sa mga ibang pinatay dito sa Palacios Estate. Ngayong umagang to, pinuntahan agad ni Rebecca itong si Aurora, napakaaga, no? Wala pang alas 7 ng umaga. Yes, Rebecca, ikaw pala. Meron ka bang tatanong sa akin? Tita, kailan nga ba ulit ako nagkasakit? I think 5 years ago. Bakit? Bakit mo natanong? Yung 5 years ago ba na yun eh, meron nangyari sa akin. Ano yun? Nabuntis ba ako? Nagulat si Aurora sa tanong ni Rebecca. Diretsahan tanong eh, di ba? Diretsahan ding sagot. Ngayon, sabi naman ni George, simulan na raw nila. Nagulat sila kasi biglang dumating itong si Inigo. Sabi naman ni Galvan, anong ginagawa mo dito? You are not supposed to be here. Pinagbabawalan na kita dito. Ngayon, siyempre, talagang tiklop itong mukha ni Inigo kasi talagang ilag siya rito kay Galvan eh, di ba? Sabi niya, no? So, ito na. Sabi naman ni, Aurora, Rebecca, hindi ka nabuntis. No, hindi ka nagbuntis before. Kasi pinipilit ni Rebecca, aminin mo, tita. Sabihin mo, just answer my question. Sabi niya, no? Kasi natatawa si Aurora eh. Sabi, di ba? Meron ba nakakatawa? So, ibig sabihin, totoo yun? Sabi ni Aurora, hindi. Hindi totoo yun. Inuulit ko, Rebecca, hindi ka nagbuntis dati. Ngayon, sabi naman ni Inigo, Tito Galvan, don't call me that. Diba sinabi ko naman sa'yo, ayo kung maririnig yan sa bibig mo. Sorry po, Sir Galvan. Naparito po ako dahil ako po yung abogado ni Mrs. Palacios. So, pwede na ho ba akong tumuloy? Umalis itong si Galvan na wala na ng gana. So, sabi nito ni Aurora, hindi ka nagbuntis dati. Ano ba, paulit-ulit tayo, Rebecca? So, bakit ako nakakarinig ng mga iyak ng bata? Naalala ni Rebecca, no, nung time na yon na nakaririnig siya ng iyak ng bata sa loob mismo ng kwarto niya. Well,
Dahil sa hallucinations mo. Nung time na yon hindi ka nakakainom ng gamot mo at problemado ka pa. 'Di ba? At saka 'di ba meron kang visions na nakikita? Tita, lahat ng mga visions ko sa future is nagkakatotoo. Kaya hindi ako nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling ang mga visions ko. Well, tigilan mo ko, Rebecca. Dahil hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi ka totoong nagbuntis at nagdala ng kambal. Sabi niya, no? Ngayon, dumating na nga tong si, Attorney Inigo. Sergeant Toriales, pwede na ba tayo mag-umpisa? Yes, sige. Pero bago yan, meron akong mga katanungan sa'yo. Ba't nga pala si Miss George lamang yung naging common lead mo samantalang maraming tao dito sa Palacios Estate? Alam mo, lahat sila, meron silang common link kay Basil Palacios. Sina Beverly, si Peter, meron din silang kagalit. Kaya bakit si Miss Georgina lang ang pinagsususpetsahan ninyo? Ngayon eto na, sabi naman ni Rebecca, Tita Aurora, sabihin mo ng totoo, aminin mo na. You're lying. Alam ko nagsisinungaling ka, may tinatago ka. Hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Tinawag niya mga katulong niya, Loray, Miko, ilayo niya sa akin si Rebecca. Pasok niya sa kwarto niya. Bilisan niyo, ilayo niyo siya. Na-stress na talaga tong si Aurora, no? Ngayon, biglang dumating itong si Amando. Saktong-sakto yung timing niya, Madam, bakit? Nandito na po si na Miss Sam. Kung gano'n, sabihin niyo sa kanila na maghintay sila, sabi, no? Alam mo, na-stress ako, Amando. Kailangan hindi nila makita na ganito ang itsura ko. Kailangan ko muna magpahinga, okay? Ng ilang minuto. Kailangan ko muna i-relax ang sarili ko. Kasi stress na stress si Madam Aurora mo, eh. Talaga natawa ako dito, eh. Kaya sabi ni Inigo, lahat sila merong kaaway. Si Peter, kasi nangangamba siya na meron siyang kaagaw sa pamilya at nagpanggap siya na peking Palacios. Si Beverly naman, dinadala niya ang anak nila ni Basil, kaya marami rin may galit sa kanya. Kaya maaaring meron nagtangka sa buhay niya. At yung kay Basil naman, magkaaway silang dalawa ni Paco, nag-aagawan sila sa mana. So maaaring meron sa kanyang galit si Paco nung time na yun. Sabi niya, no? Ngayon ito na nga, dumating na nga tong sinasam. Sabi naman ni Francis, dapat hindi na tayo pumunta dito, dapat hindi na tayo bumalik eh. Sagit lang, huwag kayo maingay, nandiyan na si Mama. Sam, hello. Hello po, Ma. Oh wait, diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan sa kinatatayuan mo. Nagulat sila, no? Ba't sa pinahinto? Kamusta ang bakasyon, anak? Ito po, Ma. Okay lang po. Ngayon tinutukan agad siya ng payong. Tapos sinundot siya ng payong, tinulak siya gamit yung payong. Nagulat silang lahat. Bakit ganun yung salubong sa kanya ni Aurora? Nagulat sila. Diba? Kasi kahit sino naman magugulat eh, diba? Bakit ganun yung salubong? Nakakagulat. Ngayon sabi naman ito ni Attorney Inigo, pagdating naman kay Sam, maaari meron din siyang motibo dito kasi mas matanda yung baby na dinadala sa sinapupunan ni Beverly kaysa kay Sam, di ba? Kaya kumbaga, mas angat ito. Kaya may galit din si Sam kay Beverly, maaari. Dahil nga sa agawan nila ng mana. Ngayon, eto na. Alam ko na, Sam, na ikaw mismo ang tumulak sa anak ko. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang asawa mo. Sabi niya, no, nagulat sila. Sabi naman ni Sam, Ma, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Sige, mag-denied ka pa, Sam. Kahit ilang beses mong sabihin yan, walang maniniwala sa'yo. Lalabas pa rin ang katotohanan na ikaw mismo ang tumulak sa asawa mo. Alam mo, namamanghalan talaga ako kasi mga tangalan talaga yung mga investigators at nakalusot ka sa kasong ito. Talagang ginamit mo yung payong para hindi bumakat yung footprints mo doon sa 1 meter apart ni Paco kaya siya nahulog sa cliff. Ngayon, sabi naman ni Sergeant Toriales, lahat po ng mga sinasabi nyo, Attorney Inigo, lahat po yan, nabasa ko na at pinag-aralan ko na. Meron pa nga ako ditong mga files tungkol sa kanila. Eto, papatingnan ko sa inyo. Kasi nga sabi nga ni Inigo, galit nga itong si Sam sa kay George, tapos si Paco sa si Basil magkagalit din, di ba? So kumbaga lahat ng mga namatay, meron din kagalit, hindi lang si George, yun yung ibig niya sabihin. Ngayon sabi naman ni Inigo, so nandito na pala lahat, sabi ni Sergeant Toriales, pwede na po ba akong mag-umpisa sa interview? Ngayon, pinagtapat ni Aurora, alam ko, naalala ko na nung gabing nyo, may dala kang payong, at yung payong na yun, ginamit mo kay Paco. Kaya, walang hiya ka, papatayin kita. Umarang tong si Francis, nag-agawan sila ng payong ni Aurora. Siyempre, lalaki to, kaya naagaw niya agad yung payong. Nasaktan si Aurora, napaatras siya. Nangialam na rin si Amando. Ngayon, siyempre,
Gawa nga nung puwersa, yung force, kaya napa-atras sila parehas. Ngayon, eto na, tapos na yung interview. Alam mo, George, hindi na sana ako kailangan pang pumunta dito kasi alam ko naman na confident ka na masasagot mo lahat yung mga tanong. Matapang ka at naniniwala akong wala kang kasalanan. Thank you. Maraming salamat sa pag-motivate sa akin, Inigo. Ano, nandito ka pa? Sabi ni Galvano. Akala ko umalis ka na. 'Di ba sinabi ko sa'yo na wag ka nang tatambay dito, wag ka nang magtatagal dito? Sabi ni Inigo, may pinag-usapan lang po kasi kami tungkol po dun sa resulta ng interview. Ngayon, eto na. Lumaban itong si Mercy. Huwag mong sasaktan ng anak ko. Natulak ni Amanda si Mercy. Siyempre, tanggol ni Francis ang nanay niya. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Nagsuntukan sila ni Amanda. Hindi man siya nakaisa Malakas si Amanda. Sinikmoran si Francis Nung natumba si Francis, kinuha ni Aurora yung hose at binasa sila ng tubig. Sabi, no? Ma, wala ho akong kasalanan, sabi ni Sam. Ngayon, eto na. Hindi ka pa rin ba aalis? Kung magkukwentuhan kayo, dun kayo sa labas, wag dito sa pamamahay ko. Pa, bakit ho ba ang sama-sama ng loob ninyo kay Inigo? Ba't ba kumukulo dugo niyo sa kanya? Ano ba yung atrasong nagawa niya sa inyo? Kung ganon, hindi mo pala sinasabi sa babaeng ito ang katotohanan. O gusto mo ako pa mismo magsabi sa kanya? Kasi naalala niya, sa tuwing naalala niya, di ba yung nahuli niyang magkatabi sa kama yung dalawa, katatapos lang magtalik, ayan muntik pa nga niya mabaril si Inigo, muntikan pa niya mapatay. Sasabihin ko na ba? Sabi niya, Ngayon, natahimik tong si Inigo. Sabi niya, George, wala yun. Sabi niya kay George, huwag mo siyang pansinin. Ngayon, eto pa. Sige, i-deny mo pa, Sam. Sabihin mo na hindi mo kasalanan. Sabihin mo na hindi mo ginawa yan kay Paco at wala kang kasalanan, hindi mo siya pinatay. Sinampal niya na malakas si Sam, Ang lakas. Talagang sinugod niyo yung tatlo. Nakaharang itong si Mercy saka si Francis. Sabi ni Mercy, huwag mong sasaktan ng anak ko. Wala kang matibay na ebidensya. Kaya huwag mo siyang pagbibintangan. Ngayon sabi naman ni Inigo, Sir Galvan, pasensya na po. Hindi na po ako pupunta dito, huwag kayong mag-alala. Hindi na po akong papakita dito. Miss George, kung meron kang kailangan na i-appoint, mabuti pa magkita tayo sa opisina ko. Sabi naman ni Galvan, good, umalis na siya. Ngayon sabi ni George, Inigo, kung meron ka mang problema kay Papa, pwede mo tong sabihin sa akin. Tayo lang dalawa, ang makakaalam nito, mapagkakatiwalaan mo ko. Sabi niya, Kasi talagang nagwo-worried si George. Alam niya, yung away ni Sir Galvan is labas na kay George, di ba? Yung away na yun, para sa kanila lang dalawa. Sabi ni, Inigo, George, hindi pa kasi ako handang sabihin sa'yo ngayon, sabi niya, Ngayon, eto na. Pinatay mo yung anak ko, ha? Sa lahat ng pagkakataon, niloko mo ko. Nagkunwari ka na wala kang nalalaman. Napaka-demonyo mo, Samantha. Sabi niya, Sinaktan mo ko, niloko mo ko. Alam ko na ang totoo kahit hindi ka pa umamin. Pinatay mo ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung ba't naging ganito buhay ko. Sabi niya, Ngayon sabi naman ni Inigo, George, hayaan mo sasabihin ko rin sa'yo balang araw. Hindi pa talaga ako handa. Meron lang talagang pagkakataon na nag-away sila mag-ama ni Basil noon nang dahil sa akin. Sabi niya, So nalaman ni George, di ba? Nag-away yung mag-ama dahil kay Inigo. Ano yun? Yun ang kailangan niyang alamin, di ba? Pero nangako naman si Inigo na hindi pa raw ngayon. Hindi pa raw niya kayang sabihin sa ngayon. Pero darating doon yung panahon kapag okay na, kapag ready na siya, sasabihin niya raw ito kay George. Di ba? So kumbaga nagkaroon sila ng kasunduan. So ito na. Talaga nagtatalo sila dito. Sige Mercy, pagtanggol mo yung criminal mong anak. Natural pagtatanggol mo yan kasi anak mo yan Pero hindi mo rin masasabi yung fact na pinatay niya si Paco. Pinatay mo yung anak ko. Traidor ka. Demonyo ka. Napakasama mo, Sam. Sabi niya, Ginawa mo to sa amin, sa pamilya namin. Hindi kita mapapatawad. Ngayon, sabi naman ni Francis, ate, umalis na tayo dito. Sa tingin ninyo, pakakawalan ko kayo. Kinuha niyo yung baril kay Amando. Nagpaputok siya ng baril. Sige, subukan nyo. Isang step lang at sisiguraduhin kung ang sunod ng putok ng baril na ito ay tatama na sa katawan ninyo. Sabi niya, talagang papatay niyo yung tatlo. Kasi nga sabi niya, di ba, nangako ko sa'yo, Sam, kapag sa oras na nalaman ko kung sino yung pumatay kay Paco, uubusin ko ang pamilya niya.
at lalo na siya papatayin ko siya. Yun talaga yung binitiwang salita ni Aurora eh. At talagang toto pa rin niya yun. Natatakot na si Sam eh. Nanginginig na sila eh. Diba? At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa gabing ito mga kapuso. Pakatunghayan natin ang episode 69, araw ng Huwebes. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari, pakisubscribe lamang po ang aking channel para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panunod mga kapuso and God bless us all.